Showbiz fanatics, Miss Sofia Andres nagbigay ng kanyang honest comments patungkol sa relasyong Catherine Bernardo and Alden Richards. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, ng lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. At ngayong araw, kung saan ay balikan po natin ang ilan sa mga heartfelt na comments or statement ni Miss Catherine sa pagkakataong ito. Let's watch this. In the industry. So, ito lang, wala, pinrove lang nila na, possible pa rin na magkaroon tayo, makahanap pa rin mabubuti tao sa industriya. Sino nga ba naman ang hindi makakalimot sa napaka-heartfelt na mga statement ni Miss Catherine Bernardo during the renewing of contract sa ABS-CBN, kung saan sinabi niya dito na ang taon ng 2023 is the most hardest year para sa kanya. Pero pagpasok naman ng taong 2024, talagang puro sunod-sunod na mga blessing ang dumating sa kanya. And matatandaan din natin na sinabi niya doon na during the hardest time and painful time ng kanyang buhay, ay doon niya po nakita yung mga totoong kaibigan. Diba? Sabi niya, it is not possible pa rin, or possible pa rin pala na makakita ka ng mga totoo at sincere na kaibigan sa showbiz. Showbiz or non-showbiz sa mga panahon, no, kumbaga parang hindi pala lahat pwede mong maging kaibigan, maging totoong kaibigan, pero makakahanap pa rin. At last Feb 26, 2024 ay sa isang interview nga ni Miss Sofia Andres, no, sinabi niya, in the unpredictable world of showbiz, true friendship are hard to come by. So Sofia Andres feel lucky to have formed authentic connection with fellow actress Catherine Bernardo and Sara Labati. Recently, Sofia unwavering support for Catherine and Sara during the relationship struggle has garnered praise from netizen. Sofia at the grand opening of Carso Como 88 in 1 Ayala Mall, Makati last January 15, 2024, delighted with a good comment. She claims, talaga, that's good. Sofia then elaborate on why she's treasure her friendship with Catherine and Sara. Minsan lang may loyal and so I really want to take care of the both of them. Sofia admit to being selective when it comes to choosing friends, but she feels fortunate that her personality naturally click with Catherine and Sara, making it easy for her to establish genuine connection with them. Sabi niya, it wasn't hard cause I'm also picky. I'm maarte with friends. At saka I think instinct mo, ayun. So dahil po dito, sa isang interview nga, ay na-corner itong si Miss Sofia Andres, no, sa isang interview kung saan natanong nga siya patungkol po kung ano may ko-comment niya tungkol sa isang yung relationship na namumuo between Catherine Bernardo and Alden Richards. At hindi na naman ang interviewer at ang lahat ng mga netizen patungkol po dito. Let's watch this. Happy ko naman yun. Okay, thank you. Medyo nagulat nga si Miss Sofia Andres nang tanungin siya patungkol sa bagay na ito, pero ang tangi niya lang naman sagot yung kanyang comments is that bahala na daw si Catherine dahil malaki na ito. So parang sinasabi niya na kaibigan niya si Catherine pero never po siya na nakialam dun po sa personal na buhay or personal choice nitong si Miss Catherine Bernardo. Tanging niya lang pwedeng gawin for her friend is to support them kung saan siya masaya, diba? Kaya talagang sobrang tinitreasure talaga nila yung kanilang friendship. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Magbabasa tayo ng inyo pong mga comments. Unahin po natin ang komento mula po. Sabi po ni Ma'am Gloria Lomeda, para sa kaalaman ng lahat, di naman babaeng playgirl na kung sino-sinong lalaking nilalandi. Kahit kay DJ, one man woman siya. Kaya tigilan nyo yung dalawa na iugnay sa boyfriend na niya si Alden at mahal na mahal nila ang isa't isa. Pero naman, diba, if you're going to check on it, parang for 11 years or probably 12 years, going to 12 years sana, wala naman ibang talagang pinlurt itong si Miss Catherine. And also, sabi ni Ma'am si Annabel Garde, thank you Mr. Ed sa pag-read ng mga comments ko. I'm happy and proud, lalo tuloy akong gaganahan. Sa totoo lang, sa'yo lang kasi may natotoong fact about that din. Kaya pag nagsisearch ako sa YouTube, yung updates mo agad ang hinahanap ko. By the way, may napanood ako kanina sa Instagram na kung si Tisoy may bagong pang jokes kisa niya. Yung tungkol sa sa isang mother na kung ang sasabihin ng anak na nasa taas ng puno. Ang sagot ay Bavaria. Naku, tawa ng tawa si Sanya. At may game ata sila, bawal tumawa. Sa akin lang mga bashers, alam mo na. Anyway, bahala na sila. Basta cut din solid. Have a nice day to all, especially to you, Miss Doris. Alam niyo, napanood ko po yan, dumaan po yan sa sa akin pong sa
sa aking FYP. Ayan. So, napanood ko siya at nakita niyo po yung yung kaibahan nung treatment ni Alden Richards kay Sanya. Sabihin na natin na very sweet naman talaga si Alden sa lahat. Pero iba yung niya kay Miss Catherine, very sweet lang. Tapos yung parang napaka-gentle. Hindi katulad kay Sanya, may kita mo talagang yung treatment niya pang magkaibigan talaga eh. So, kayo na po humusga kung napanood nyo yun. Sabi ni Ma'am Shibergy, Ma'am Dars, ang dami atang woman ipapareha sa movie kay Mr. Alden. Maraming karibal si Miss Catherine, pero hindi naman nagsiselos yan si Miss Catherine. Oo nga, Ma'am Dars, si Nadine at Miss Catherine, kahit hinahangaan natin si Miss Catherine para maganda rin si Nadine. Kaso para sa akin, medyo may edad na siya. This coming October 31st, mag-31 na pala si Nadine. Opo, at pareha sila na, sabi ko nga, they have the same beauty, diba? At si Miss Nadine Lustre po ngayon, ang kanyang boyfriend ay isang business owner. No, talagang pinalitan niya na yung kadati niyang kapareha na ngayon ay may girlfriend na din. Diba? Yun po yung naging red flag na din yun sa sa industry ng showbiz dahil sa pangangaliwa niya kay Nadine Lustre. So, kaya naman na antay-antay lang tayo at parang si Miss Nadine lang po yun na, wala pa po ako naririnig na any project sa gagawin sana ni Nadine at Alden. Sabi po ni Ma'am Shirut Tanyag, naku Miss Dars, ayan na naman yung mga fans na nagmamatsyag kay Kat. Hindi mo maintindihan sa mga ito kung totoo ba silang solid Kat din? Di ba hindi ako nagkamali? Pagbalik dito ni Kat, ididikit na naman nila ang pangalan ni Dominic. Makita lang nila na magkasama at magkaparehas ng suot. Magtatampo ka agad, parang sila pa ang mag-uumpisa ng negative comments na pinapatulan naman ng ibang fans. Kung talagang totoong mahal natin ang Kat din, hindi dapat tayo nagpapatangay sa mga negative comments against them. Yan kasi ang problema sa ibang fans, mahina ang pananampalataya nila. True, alam nyo, makakita lang yan ng konting clips, no, may kasama si Alden Richards. Nagsiselos na sila para kay Catherine. Alam nyo po, isa sa mga karakter na gustong-gusto ni Mr. Alden Richards sa isang girl, yung understanding, lalo na po dun sa work na kanilang pinili. Diba yun yung sinabi niya, na isa sa mga karakter na gusto niya na dapat naiintindihan ng partner niya kung ano man yung kind of work o yung industriya na meron po siya ngayon. And I think hindi naman po ganun kakitid ang utak ni Miss Catherine Bernardo para pag-isipan niya ng masama, diba? Kaya sabi ni Ma'am Shirut, mahina ang pananampalataya nila at nagpapatangay sa mga fans sa nega sa Kat din. Lumalabas na wala silang tiwala dahil sa mga inilalabas ng demolition team na mga videos na kasama si Kat, si Dom, kasama si Alden at Sanya, matagal na video. Tama po Mr. Renato Sain, I agree with him na hindi na kailangan pang umamin ng Kat din na sila na dahil pinapakita na nila sa atin ang mga kilos at body language nila. Iba ang way of treatment ni Alden sa ibang girls compare kay Kat. Anyways, Miss Dar Eds, congratulations for reaching 100k followers dahil marami nang naniniwala sa'yo. God bless. Always Kat din and your family. Idagdag na po natin ang mga bashers. So, tama naman po, no? Nag-agree tayo dito na parang sobrang dami na po talaga yung parang sobrang inip na kasi gusto nila instantly. Sabi ko nga diba, patuloy kong sinasabi sa inyo that this is not the high time, this is not the right time para po umamin sila or sabihin nila sa publiko kung ano ba talaga yung totoong nararamdaman or totoong relasyon nila kasi ang iisipin ng lahat, lalo na po yung mga bashers, na ginagawa nila to kasi para po i-promote yung kanilang movie. So dapat maging mas wide yung ating understanding sa ganitong pagkakataon. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar SCB. God bless everyone!